Sabi niya gusto niyang maghintay hanggang kasal, na ang intimacy ay dapat banal, na ang mga katawan ay sagrado at hindi dapat hinahawakan sa labas ng covenant. Nirerespeto niya yun ni Esther, hinangaan pa nga. Sa mundong puno ng shortcuts at compromise, ang restraint niya ay parang conviction. Kaya naghintay siya. Walang halik, walang hawak, walang pagkakamali. Naniniwala siya na iyon ay purity, na pinapakita niya ang paggalang sa Diyos at sa Kanya. Pero noong gabi ng kasal nila, nang matapos na ang paghihintay, nang maisara na ang mga pinto at wala ng kamera, may nagbago. Dapat ay moment of intimacy yon. Pero habang naghuhubad siya, nakaharap siya sa ibang bagay. Sa isang bagay na nakakagulat. Ano ang gagawin mo kapag ang lalaking nangako na poprotektahan ka ay nagpakita ng mismong bagay na dapat ka protektahan? Malapit na ang sagot. Maligayang pagdating sa True Crime Story Leo. Salamat sa lahat ng viewers at subscribers ko sa suportan nyo. Mag-antabay para sa daily True Crime updates. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ipinanganak si Esther Mona Elaiten noong Martes ng umaga sa Marso ng 1988 sa gitna ng Birmingham, Alabama. Ang klase ng baby na halos hindi umiyak, parang kahit sa pinakamaagang hininga niya ay alam na niya ang kapayapaan. Madalas sabihin ng nanay niyang si Clarice na dumating si Esther sa mundo na nakakuyom ang mga kamay na parang nagdadasal. At baka totoo iyon dahil mula nang makalakad siya, sinusundan niya ang mama niya sa bawat pintong binubuksan ng simbahan. Miyerkules ng gabi na Bible study, Sunday school, chore rehearsal, at revival weeks na umaabot sa malalalim na gabi na may folding chairs at pamaypay sa hangin. Hindi siya ang klase ng bata na kailangang i-correct. Tahimik siyang umupo, nakikinig, nagta-take notes. Sa edad na 7, kaya na niyang i-quote ang Proverbs ng mas mahusay kaysa sa ilang matatanda. Sa 10, tinutulungan na niya ang mas maliliit na bata na mag-memorize ng verses. Palagi niyang paborito ang parehong verse. Create in me clean heart, O God, and renew right spirit within me. Hindi dahil may nagsabi sa kanya na gustuhin yon, kundi dahil nakakaramdam siya ng seguridad. Iyon ang klase niya, isang kaluluwa na naghahangad ng kalinawan, na maging tama ang mga bagay. Hindi siya maingay sa simbahan, pero kapag kumakanta siya, napapansin ng buong kongregasyon. Ang boses niya ay hindi showy. Malambot, parang tubig na dumadaloy sa bato. Totoo ang pagsamba niya, hindi kailanman performative. Naririnig mo iyon sa paraan ng pagkanta niya ng total praise, nakataas ang mga kamay, tumutulo ang luha. Hindi siya umiiyak para sa atensyon. Umiiyak siya dahil nararamdaman niyang malapit siya. Kilala ni Esther si Jesus bago niya kilala ang heartbreak. At baka iyon ang nagpabukod sa kanya. Siya ang unang pag-ibig niya. At dinala niya ito kahit saan. Nang umalis siya para sa college sa edad na 18, dinala niya ang Biblia niya, hindi lang bilang dekorasyon, kundi bilang gabay. Nag-enroll siya sa Miles College na may major sa psychology at minor sa religious studies. Karamihan sa mga babae sa edad niya ay nag-explore, nag-party, nag-stretch ng boundaries. Hindi siya humusga sa kanila, pero iba ang pinili niya. Sumali siya sa Campus Christian Fellowship, nanguna sa dorm prayer nights, at nag-volunteer sa local women's shelter tuwing weekends. Sabi ng professor niya, siya ang klase ng estudyante na nauuna magpasa ng assignments at nananatili para magtanong, paano pa ako makakatulong? Naniniwala siya na ang pagtulong sa paghilom ng tao ay calling, hindi trabaho. At hinabol niya iyon ng buong puso. Nang makuha niya ang counseling license sa 25, nagsimula na si Esther na mag-mentor sa mga kabataang babae sa New Glory Baptist Church. Nag-counsel siya sa mga teen na may depression, mga asawa na may malalayong asawa, at matatandang babae na may mabibigat na alaala. Hindi lang siya nagbibigay ng Bible verses. Nakikinig siya. Talagang nakikinig. Gumagawa siya ng espasyo para sa sakit, pero palaging itinuturo pabalik sa pag-asa. Pero kahit sa lahat ng ibinibigay niya, sa lahat ng taong pinupunan niya, may tahimik siyang hinintay pa rin. Pag-ibig. Hindi lang companionship, kundi covenant. Naniniwala siya sa marriage, sa prayer partners, sa late night talks, at sa isang makakasama sa front pew, hindi lang para sa itsura, kundi para sa purpose. Hindi siya interesado sa surface level love. Gusto niya ang may ugat sa Diyos. May minsan siyang sinabi sa kaibigan, kung hindi niya mas mahal si Jesus kaysa sa akin, hindi siya akin. Kaya naghintay siya at naghintay, pinapanood ang mga kaibigan na nagpakasal, dumalo sa baby showers, hawak ang bouquets,
at sa buong panahon, hindi niya pinayagan ang bitterness na makahanap sa kanya. Naniniwala siya na inihahanda ng Diyos ang isang taong hindi lang magmamatch sa kanya, kundi magko-cover sa kanya, magdadasal kasama niya, makakalakad sa tabi niya sa ministry. Sabi niya hindi niya kailangan perfect, real lang, honest, holy. Kaya nang dumating si Pastor Maxwell Brooks, na nagko-quote ng scripture, naglalakad na may discipline, nagtataas ng kamay sa worship, naisip niya na sinagot na ang mga dasal niya. Isang lalaki ng Diyos, lalaki ng restraint, lalaki na nagpapakita ng paggalang sa boundaries at nagtataguyod ng salita. Akala niya nakahanap na siya ng ginto. Nagkakilala sila noong October 12, 2020, linggo ng hapon, pagkatapos ng service sa Regional Pastors Conference sa Montgomery, Alabama. Inimbitahan si Esther sa huling minuto na kumanta sa opening devotionals. Halos hindi siya pumunta. May full week siya ng counseling sessions, back-to-back meetings sa simbahan, at migraine na tumagal ng ilang araw. Pero may humihila sa espiritu niya na ituloy. Suot niya ang navy blue dress, buhok na kapusod, silver cross sa lead, simple, graceful, katulad niya. Natapos ang service at buhay na buhay ang fellowship hall. Styrofoam plates, sweet tea, folding chairs, kaluskos sa tile. Nakatayo siya malapit sa refreshment table nang lapitan siya nito. Pastor Maxwell Brooks, bagong naka-install na senior shepherd sa Mount of Mercy Church, malapit sa Mon, Georgia. 41 anyos, malinis ang mukha, naka-gray three-piece suit, Bible na parang hindi nawawala sa kamay. Hindi siya maingay. Ang boses niya ay may tahimik na confidence ng isang sanay na pinakikinggan. Ipinakilala niya ang sarili pagkatagpo ng mga mata nila. Ang boses mo, sabi niya, nagdadala ng conviction. Hindi ka lang kumakanta, sumusuko ka. Ngumiti si Esther ng magalang, sanay sa papuri pero maingat. Nag-usat sila ng 0 minuto lang. Pero sa maikling iyon, nag-quote siya ng 2 scripture, tinanong kung ano ang devotional life niya, at binanggit na naniniwala siya na ang worship leaders ay dapat covered in prayer ng mga lalaking nakakaunawa ng authority at anointing. Hindi iyon flirtation. Intention iyon. Nang maglaon, sinabi niya sa kaibigan na may bigat sa kanya, parang alam na alam niya kung sino siya at saan siya patungo. Hindi niya hiniling ang number niya noong araw na yon. Ibinigay niya ang card niya, puti na may embossed gold cross at seal ng simbahan, at sinabing kung gusto niyang mag-partner para sa revival series, tawagan siya. Hindi niya tinawagan. Hindi muna, pero pagkalipas ng 1 linggo, tumawag ang phone niya. Miss Lighten, sabi niya, nasa prayer ako, at naniniwala ako na hindi coincidence ang pagkikita natin. Tumagal ng 70 minuto ang tawag na yon. Hindi sila nag-usap tungkol sa movies o favorite colors o past relationships. Nag-usap sila tungkol sa salita, tungkol sa fasting, tungkol sa kahulugan ng submission sa biblical marriage. Sinabi niya na committed siya sa paghihintay hanggang kasal, na ang physical intimacy ay maaaring magdilim sa malinaw na ginagawa ng Diyos. Hindi siya nag-react. Sumang-ayon siya. Parang alignment. 2 puso na galing sa parehong tela, papunta sa parehong direksyon. Mula noon, nag-usap sila tuwing gabi. Scriptures na parang love letters. Prayer calls sa hating gabi, coordinated fasting schedules, naramdaman niyang nakita siya, covered, at pagkatapos ng maraming taon ng tahimik na paghihintay. Sa wakas parang ibinigay na ng Diyos ang isang lalaking hindi lang nangunguna mula sa pulpit, kundi mula sa tuhod. Bago siya naging preacher, bago ang title at robe, gumugol si Maxwell Jared Brooks ng 6 na taon sa likod ng mga pinto ng South Fulton Memorial Services sa Atlanta. Mula 2000 hanggang 2006, nagtrabaho siya bilang mortuary assistant, trabahong kakaunti ang nagtanong at mas kakaunti ang nakakaunawa. Klase ng trabaho na hindi kailangan ng spotlight, gloves lang, katahimikan, at willingness na makasama ang mga patay, matagal pagkatapos umalis ng grieving families. Nagsimula siya ng bata pa, halos 20. Sabi niya kailangan niya ng steady work at gusto niya ang tahimik. Sabi sa mga tao na humble job iyon, na nagturo sa kanya kung paano mag-serve. At sa ibabaw, maaasahan siya. Hindi nawawala sa shift. Hindi humihingi ng marami. Pero may kakaiba sa paraan ng pagkilos niya sa gusaling iyon. May kakaiba sa paraan ng palaging pagkuha niya ng overnight hours. Paano niya ipinipilit na mag-isa sa prep room? Sabi niya gusto niyang magdasal sa mga katawan. Sabi niya nagbibigay iyon ng peace sa kanya. Palagi siyang nagtatagal.
Oras pagkatapos ng shift niya. Madilim ang ilaw, nakakandado ang pinto mula sa loob. Minsan hindi tumutugma ang record logs sa actual intake. Minsan nagpapakita ng pagbubukas ang cold storage unit ng walang dokumentasyon kung bakit. Palagi siyang may explanations, technical reasons, paperwork corrections, spiritual rituals. Just praying, sabi niya minsan nang may nagtanong. Part ng service ko iyon. Pero noong 2004, may tahimik na ni-document na incident. Internal complaint. May tungkol sa improper conduct sa preparation room. Walang pangalan na ginawang public. Walang formal charges na isinampa. Ang usapin ay nilagyan ng label na misunderstanding at isinara. Ang record ay sealed. Hindi nabura, burid lang. Noong May 19, 2006, nang walang paalam, walang resignation letter, umalis si Maxwell Jared Brooks sa South Fulton Memorial Services sa huling beses. Nag-clock out siya noong gabing iyon na parang ordinaryong araw, tumango sa receptionist, at lumakad papunta sa init ng Georgia na may duffel bag lang, worn Bible, at katahimikan na sumusunod sa kanya. Walang celebration, walang send-off, bigla lang nawala ang night shift na hindi maipaliwanag. Umalis siya sa Atlanta noong parehong linggo. Sa ilang araw, nakarehistro na siya sa maliit na Independent Bible College sa Mon, Covenant Fire School of Ministry. Matipid ang tuition, selective ang enrollment. Simple ang mission nila. Gawing spiritual warriors ang mga broken men. Hindi kailanman nagsalita si Maxwell tungkol sa past niya sa admissions board. Nang tanungin tungkol sa previous work experience, isinulat niya, funeral services. Nang tanungin ng personal testimony, isinulat niya, napaligiran ako ng kamatayan at binigyan ako ng Diyos ng buhay. Sa Covenant Fire, nag-isa siya, dumalo sa bawat klase, nag-fast ng mas matagal kaysa sa iba, palaging huli umalis sa chapel. Sabi ng classmates niya, may seriousness siya na hanggang intensity. Iniiwasan niya ang campus social events, hindi sumasali sa group outings o late-night debates sa dorms. Pero kapag oras na ng pagsalita, sa chapel devotionals man o class assignments, nakukuha niya ang atensyon. Nagkukot siya ng scripture ng tumpak. Alam niya ang Greek root words. Hinamon niya ang mga kabataang lalaki na ipako ang desires nila at mamuhay na may spiritual discipline. Noong 2008, co-leading na siya ng campus men's group na Vessels of Honor. Ang group ay nakatuon sa sexual purity, restraint, at accountability. Binubuksan niya bawat meeting ng warning. Ang flesh ay hindi nagpapahinga, kaya hindi rin tayo dapat. Binigyang diin niya ang abstinence bago kasal, zero tolerance sa pornography, at complete surrender ng lustful thoughts. Inilarawan niya ang desire bilang kaaway at ang discipline bilang tanging daan. Sinusundan siya ng mga kabataang lalaki, hindi dahil charming siya, kundi dahil malinaw. Mukha siyang lalaking nakaraos na sa bagay na pinaglalaban pa nila. 2 taon pagkatapos, noong Marso 2010, opisyal na na-ordain si Maxwell bilang pastor. Ang ceremony ay ginanap sa maliit na sanctuary na may folding chairs, gospel music, at silid na puno ng ministers na nagpatong ng kamay sa balikat niya at idineklara siyang anointed. Sabi nila vessel siya na nabuhos, lalaking na transform sa renewing ng mind. Ang parehong mga kamay na minsang nag-scrub sa embalming tables ngayon ay nagtataas ng salita ng Diyos sa harap ng daan-daan. Madalas niyang ikwento ang story niya, edited, selective, controlled. Nagsalita siya ng darkness pero hindi sa specifics. Sabi niya broken siya noon pero hindi niya pinangalanan ang mga piraso. Sabi niya napaligiran siya ng kamatayan noon pero ngayon dala niya ang buhay. At nakinig ang mga tao, pumalakpak, umiyak. Dahil gusto ng lahat na maniwala na ang pinakamasama sa isang tao ay maiiwan magpakailanman. Hindi lang niya ipinangaral ang discipline. Naging imahe niya ito. Gumawa siya ng reputasyon mula sa restraint. Hindi siya yumayakap sa babae sa public. Hindi nagkikita ng mag-isa sa closed doors. Hindi tumitingin sa babae ng matagal nang walang quote ng scripture pagkatapos. Sabi niya may safeguard siya. Sabi niya crafty ang devil. Sabi niya delivered na siya ng Diyos at hindi na siya babalik. Pero ang hindi niya sinabi, ang hindi alam ng sinuman ay may mga bagay na hindi nananatili sa past kahit umalis ka rito. May mga bagay na tahimik na nabubulok hanggang wala ng ibang lugar. Ang mga sermon niya ay matatalim. Palagi tungkol sa flesh. Palagi tungkol sa self-denial. Iniiwasan niya ang physical closeness, ipinipilit ang transparency,
tumatanggi na mag-counsel ng babae ng mag-isa. Lahat iyon mukhang discipline. Lahat mukhang wisdom. Pinuri ng church elders ang maturity niya. Nakita ng mga lalaki sa kongregasyon bilang role model. Naging fixture siya sa conferences, revivals, purity panels. Ang lalaking nangaral mula sa experience pero hindi ikinuwento ang buong story. Walang nagtanong kung ano ang nakita o ginawa niya sa 6 na taon sa mortuary. Walang nagtanong sa missing records o sealed report. Ang past niya ay nawala sa ilalim ng layers ng ministry, image, at time. Pero kapag may binabaon kang bagay na hindi papatay, hindi ito nananatili. Nag-ferment ito. At isang araw, makakahanap ito ng daan pabalik sa ibabaw. Pagkatapos ng unang pagkikita noong October 12, 2020 sa Pastors Conference sa Montgomery, hindi inaasahan ni Esther na makakarinig pa siya ulit sa kanya. Magalang na usapan, respectful, maikli. Ibinigay niya ang card niya nang walang pressure, sinabing tawagan siya kung feel niyang led. Itinago niya ito sa Biblia niya at nagpatuloy sa linggo niya, hindi na masyadong iniisip. Pero 7 araw pagkatapos, tumunog ang phone niya. Martes ng gabi, October 11, 8:17 nagtitiklop siya ng labada nang lumabas ang unknown number. Sumagot siya ng maingat. Dumating ang boses niya na mababa, deliberate, warm. Miss Lighten, sabi niya, nasa prayer ako, at naniniwala ako na hindi coincidence ang pagkikita natin. Noong November 10, 2020, wala pang isang buwan mula sa unang usapan nila, nag-propose siya. Walang dramatic setup, walang audience, walang grand gesture. Tinawagan niya siya sa FaceTime, binasa ang Ephesians 5 ng malakas, at sinabing naniniwala siya na ginawang malinaw ng Diyos. Siya ang babaeng ipinagdasal niya. Nangako siyang pararangalan ang katawan niya, na hindi siya pipilitin, na pamumunuan niya siya ng walang kontrol. At pagkatapos ay tinanong, papayagan mo ba akong lakarin ito kasama ka hanggang altar? Hindi kaagad sumagot si Esther. Hiniling niya na mag-fast sila ng 3 araw, magdasal ng magkahiwalay, pagkatapos magsama ulit. Sumang-ayon siya. Ginawa nila yon. Noong November 14 na, sinabi niyang, mula noon, lahat ng tungkol sa relasyon nila ay dinisenyo para mag-reflect ng discipline. Hindi sila umupo ng mag-isa sa madilim na lugar, hindi nag-travel ng walang chaperone. Bawat phone conversation ay nagtatapos sa scripture. Ulit-ulit niya ang parehong linya tuwing linggo. Ang mga katawan natin ay hindi natin. Sa Panginoon iyon. At naniwala siya rito. Pinag-usapan ni Maxwell ang purity na parang gyera ang ilang lalaki, na parang laban na kailangang manalo araw-araw. Sasabihin niya ang mga ganito, mahina ang katawan, pero ang obedience ay worship. O, ang lost ay nagbubukas ng pinto na lock na ng espiritu. Ikukut niya ang 1 Thessalonians na parang personal. Dapat alam ng bawat lalaki kung paano poses ang vessel niya sa sanctification at honor. Nirespeto iyon ni Esther, hinangaan. Sa mundong maraming lalaki ang nagbublur ng boundaries at nagtatago sa likod ng grace, narito ang isang nakatayo ng matatag, hindi lang abstinent, kundi vocal tungkol dito. Sabi niya premarital sex ay rebellion. Na kapag hinawakan ng lalaki ang hindi pa covenanted, nagnanakaw siya. Na ang physical desire ay hindi mali, pero ang pag-aksyon rito, bago kasal ay parang pagsindi ng apoy sa labas ng fireplace. Inilarawan niya ang past niya sa vague references. Sabi niya noon ay mahina siya, pero delivered na siya ng Diyos. Nangako ako, sabi niya sa kanya, na hindi na ako hahawak muli sa hindi ko pa kinita sa mata ng Diyos, at balak kong panindigan iyon. Minsan magtatanong siya ng maingat, mahirap ba minsan? Sasagot siya ng may certainty, pero ang purity ay hindi tungkol sa is. Tungkol iyon sa pagkamatay sa sarili. Hindi niya siya hinawakan kahit minsan. Hindi hinawakan ang kamay niya, hindi lumapit ng masyado. May minsan sinabi niya sa pinsan niya sa tahimik na linggo ng hapon habang nagda-drive, bihira pero refreshing. Hindi ako nararamdamang temptation. Nararamdaman kong partner. Ang boses niya ay hindi puno ng excitement, kundi ng peace. Ang klase ng peace na dumarating lang kapag sa wakas naniniwala ang babae na nakita siya ng higit pa sa curves o ngiti niya. Hindi siya nagsasalita mula sa inexperience. Nagsasalita siya mula sa endurance. Mula sa maraming taon ng pagtangging sabihin ng mas madali sanang, mula sa paglayo sa mga lalaking nagkukot ng scripture sa linggo pero humahawak sa ilalim ng blouse niya sa Miyerkules.
Alam ni Esther kung ano ang feeling na hinahabol pero physically lang. Tinawag siyang too deep, too churchy, too difficult dahil lang sa paghawak niya ng line, dahil gusto niya ng prayer bago passion, dahil nagtatanong siya ng purpose bago plans. At bawat beses na natatapos iyon, umiiyak siya pero hindi kailanman nag-compromise. Naniniwala siya na kung magpapatuloy siyang maghintay, magdasal, maglakad na may integrity, makikita siya ng tamang lalaki, hindi lang bilang babae, kundi bilang helper, covering, collaborator sa faith. Kaya nang dumating si Maxwell na may scripture sa dila at control sa hakbang, parang worth it ang bigat. Hindi siya pinilit. Hindi niya sinubukan ang boundaries. Hindi niya sinubukang stretch ang rules o magtanong kung hanggang saan bago maging too far. Sa halip, pinatibay niya ang mga ito. Sinabi niya na ang discipline ay gift, na mas malakas ang union nila dahil dito, na ang worth niya ay higit pa sa katawan niya, at hindi niya hahawakan ang hindi niya ipinangakong protektahan. Para kay Esther, hindi lang iyon respectful. Sagrado iyon. Parang sa wakas nakilala siya kung saan siya nakatayo, sa matibay na lupa. Sa unang pagkakataon, hindi siya hinilingang mag-shrink, mag-compromise, gumawa ng excuses para sa standards niya. Hindi lang tinanggap ni Maxwell ang mga yon. Tinugma niya. At pagkatapos ng maraming taon ng pagbabantay sa puso niya sa isang kamay at pagpupunas ng disappointment sa kabila, ang ganitong mutual reverence ay parang sinagot na dasal. Pero minsan ang restraint ay hindi ugat sa holiness. Minsan ito ay shame. At minsan ito ay nagtatago ng bagay na sobrang infected, sobrang unspeakable na kahit dasal ay hindi makakapaglinis. Bago tayo magpatuloy, maglaan ng sandali at ipaalam sa amin kung saan sa mundo kayo nanonood. I-drop ang city o country niyo sa comments. Gusto naming makita kung gaano kalayo naabot ang kwento ni Esther. Mahalaga ang boses niyo dito. Nagsimula sila ng premarital counseling 2 linggo pagkatapos ng engagement. Hindi lang minsan o dalawa, kundi bawat Biyernes ng gabi sa loob ng 4 na buwan. Ang sessions nila ay ginanap sa Mount of Mercy Church sa side room malapit sa sanctuary, kung saan ang seasoned pastoral couple, Bishop Terrell at First Lady Gwen Holmes, ginabayan sila sa lahat mula conflict resolution hanggang finances, intimacy hanggang submission, expectations hanggang legacy. Hindi surface level. Kumuha sila ng compatibility assessments, nagdiskusyon ng emotional triggers, at gumawa ng assignments na nag-oblige sa kanilang pag-usapan ang childhood trauma, fears tungkol sa marriage, at individual definitions ng covenant. Laging handa si Esther sa bawat session, may notes, bibo na tabbed at underlined. Nagtatanong siya ng thoughtful questions, sineseryoso ang bawat challenge. Si Maxwell naman ay controlled, focused. Bihira siyang magpakita ng emotion pero sinasagot ang bawat tanong ng malinaw at kalmado. Nang tanungin tungkol sa past relationships, sabi niya distractions iyon. Nang tanungin tungkol sa physical boundaries, simpleng sagot, ang flesh ay kailangang ipako araw-araw. Nang napag-usapan ng intimacy, nag-quote siya ng 1 Corinthians, at sinabing naniniwala siya na ang sex ay sacred act of worship na reserved lang sa covenant. At hinangaan yun ni Esther. May minsan isinulat niya sa journal pagkatapos ng session, hindi siya natitinag sa accountability. Tinatanggap niya ang correction. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito ka-spiritually safe. Bukod sa counseling, nagkasundo rin silang manatiling completely chaste. Walang halik, walang prolonged hugging, walang mag-isang nasa confined spaces. Nag-install sila ng accountability apps sa phones nila para i-track ang online activity nila. May itinalagang spiritual mentor na mag-check-in weekly. Kapag nagkikita para sa dinner, pumipili sila ng restaurants na open seating at hindi sila magkasabay sa sakyan. Ang boundaries nila ay hindi lang nirerespeto, ipinapatupad, at hinangaan sila ng simbahan dahil dito. Ang young couple sa kongregasyon ay tumingin sa kanila bilang model. Nagbigay pa si Esther ng short talk sa Youth Purity Conference na may title na Waiting Without Compromise. Si Maxwell ay nakaupo sa front row, tumatango ng may pride. Habang lumilipas ang mga buwan, nagkakaroon ng anyo ang preparation sa kasal. Ang ceremony ay nakaschedule noong April 2, 2021. Gagawin ito sa New Glory Baptist Church, kung saan matagal nang nanguna si Esther sa worship. Na-mail ang gold-trimmed invitations noong Enero, embossed ng phrase, I covenant before God. Ang dress niya ay pinili sa butike sa Birmingham, elegant ivory, may lace sleeves na nagpaalala sa prayer shawl ng lola niya.
Nag-fast siya ng 7 araw bago ang bridal shower, humihingi sa Diyos na hanapin ang puso niya at ihanda siya sa bigat ng marriage. April 2, 2021, Atlanta, Georgia. Araw na inukit sa scripture at awit. Ang sanctuary sa New Glory Baptist Church ay na-transform. White lilies sa easels. Golden drapes sa pulpit. Ang amoy ng anointing oil at fresh flowers ay lumulutang sa hangin. Nagre-rehearse ang gospel chorus ng harmonies habang pumupuno ang mga upuan ng guests. May mga naka-custom robes, may naka-tailored suits, at Sunday hats na nakatusok ng kaunti. Mahigit 400 ang dumalo para saksihan ang tinawag na Divine Union. Hindi lang ito kasal. Testimony ito. Mukhang royalty si Esther. Lace sleeves, floor-length veil, simple earrings, walang tiara, walang glitter, grace lang. Mumiti siya ng malambot habang inihahatid siya ng ama niya sa aisle, ang labi niya gumagalaw sa bawat lyrics na kinakanta. Si Maxwell ay nakatayo na sa altar, hindi pa rin mabasa, kamay nakakuyom sa harap niya. Nang makita niya siya, hindi siya umiyak, hindi malapad mumiti. Tumatango lang siya ng dahan-dahan na parang kinikilala ang isang bagay na preordained na. Tumagal ng 78 minuto ang ceremony. Binasa ang scripture, ipinangako ang vows, kumain ng communion, at nang idineklara silang husband and wife ng pastor, sumabog ang silid sa hallelujah. Pumalakpak ang mga kamay, nyanig ang tambourines, kumislap ang kameras, at nagtataasan ang mga boses sa praise. Mula sa labas, perpekto ito, banal na simula, union na binuo sa sacrifice, honor, at salita. Hanggang 9:30 minuto natapos ang reception. Walang dancing ayon sa wish nila, light music lang, catered dinner, at testimonies mula sa mga nakalakad kasama nila sa courtship. Nagbigay si Maxwell ng brief speech, nagpasalamat sa Panginoon, nagsalita ng leadership at responsibility, pagkatapos ay tahimik na nagpaalam para sa kanilang dalawa. Noong gabing iyon, April 2, 2021, sa loob ng room 1,507 ng Renshaw Grand Hotel sa downtown Atlanta, nakatayo si Esther Lighten sa gilid ng moment na ipinagdasal niya sa buong adult life niya. Na-reserve ang room para sa 2 gabi. Standard luxury suite na may view ng skyline, king-size bed na may crisp white linen. Untouched ang complimentary fruit tray sa corner table. Ang wedding dress niya ay nakasampay ng maayos sa closet, veil draped sa likod ng velvet chair. Katatapos lang niyang magsipilyo ng buhok. Wala na ang makeup niya. Matatag ang puso niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama, kamay nakakuyom sa lap, naghihintay. Lumabas si Maxwell mula sa bathroom ng tahimik. Hindi siya nag-good night. Hindi niya hinawakan ang kamay niya. Nakatayo siya sa kabilang bahagi ng silid at nagsimulang mag-unbuto ng shirt. Dahan-dahan, methodical, tinitiklop at inilalagay ng maayos sa upuan. Pagkatapos ay tinanggal ang undershirt at kinabuelo ang belt. Walang salita pa rin, walang dasal, walang ngiti, walang warmth. At pagkatapos ay ibinaba ang pants. Tumingin si Esther, inaasahan ang shyness, baka nervousness pagkatapos ng mahabang courtship. Pero ang nakita niya ay nagpatigil sa katawan niya. Sa pagitan ng hita niya may sugat. Una niyang naisip na anino, pero ang amoy ang unang tumama sa kanya. Raw putrid stench, makapal at maasim, parang may nabubulok sa init. Ang sore ay namamaga, deep purple ang kulay na may jagged edges at open tissue. Hindi lang infected. Mukhang patay na. Ang balat sa paligid ay basag at glossy. At sa gitna nito may gumagalaw. Kumurap siya. Minsan, 2, parang sumikip ang silid, at pagkatapos ay nakita niya ang mga ito. Maliit na puting larvae na gumagalaw sa ilalim lang ng surface ng sugat. Maggots na buhay, kumakain, lumalabas, at nawawala sa rireke na hindi natural. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Tinitigan niya lang. Naghiwalay ang labi niya. Nahuli ang hininga niya sa pagitan ng lalamunan at baga niya. Ang boses niya, nang lumabas, halos bulong lang. Maxwell, ano yan? Hindi siya nag-cover, hindi kumuha ng towel. Nakaupo siya sa gilid ng kama, kamay nakakuyom na parang magko-confess. Hindi ko planong lumala ng ganoon, sabi niya. Gumamit ako ng ointments, nagdasal sa ibabaw nito, nag-fast ng 3 araw bawat buwan. Hiniling ko sa Diyos na alisin ang desire. Naisip ko kung mananatili lang akong obedient, focused, mawawala ito. Naisip ko na ayusin ito ng marriage. Ang boses niya ay hindi galit.
Kalmado, halos hollow, na parang paulit-ulit na niyang sinabi sa sarili. Si Esther ay hindi gumalaw, mababaw ang hininga, tuwid ang likod sa headboard. Ang bridal nightgown niya ay nakadikit sa tuhod niya, at ang silid, kahit tahimik, ay parang lumalamig ng lumalamig. Tinanong niya ang tanging kaya niya. Recent ba yan? Nag-pause siya. Matagal na pause. At pagkatapos, ay flat na sinabi, hindi. Hindi siya naniwala. Hindi siya nakipagtalo. Hindi sumigaw. Ang kamay niya ay dahan-dahang lumipat sa purse niya, nakazip pa at nakapatong sa upuan sa tabi niya. Hindi niya inunlock ang phone. Hindi niya inilabas. Hinawakan lang niya sa loob at pinindot ang record. Walang galaw sa mukha niya, walang panginig sa boses, katahimikan lang na galing sa shock na lumalalim sa understanding. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa funeral home sa Atlanta, tungkol sa overnight shifts, kung paano nagsimula sa curiosity. Pagkatapos ay naging compulsion, pakikipagtalik sa mga patay na katawan, pagkatapos shame. Sabi niya naisip niya kung titigil lang siya sa paghawak sa kanila, malinis na siya. Na kung magbabasa lang siya ng sapat na scripture, mananatili sa layo, sabihin ang tamang dasal, ligtas na siya sa exposure. Alam ng Diyos ang puso ko, bulong niya. Hindi ko gusto na maging ganito. Ang mga mata ni Esther ay hindi gumalaw. Hindi siya nakinig bilang asawa. Nakinig siya bilang counselor. Bilang isang trained na makakadetect ng manipulation, bilang isang trained na manatiling kalmado kapag naharap sa trauma. Pero ito ay lampas sa anumang pinag-aralan niya. Hindi ito theoretical. Nasa harap niya ito, raw, infectious, at kasal sa pangalan niya. Kailangan mo ng tulong, sabi niya. Tahimik ang boses niya, pero matatag. At kailangang malaman ng simbahan. Nag-flinch siya, hindi physically, pero may nagbago sa hininga niya. May bigat ang linyang iyon. Tumingin siya sa kanya noon sa wakas. Makintab ang mga mata, bahagyang nakabuka ang bibig. Ang mukha niya ay hindi nagpapakita ng takot. Nagpapakita ng calculation. Hindi mo yata naiintindihan, sabi niya. Si Esther ay ikiniling ang ulo. Naiintindihan ko ng eksakto. Tumayo siya, gumalaw ng may purpose. Hindi siya nagmadali, hindi nagpanik. Lumakad siya papuntang bathroom, isinara ang pinto, naghugas ng kamay, tiningnan ang sarili sa salamin, buhok nakalugay, mata malapad pero tuyo. Bumulong siya ng dasal, hindi para sa safety, hindi para sa sagot, kundi para sa clarity. Alam niya kung ano ang gagawin. Aalis siya sa umaga. Pupunta siya sa pastor niya, sa mga diakons. Ilalantad niya siya, hindi mula sa vengeance, kundi responsibility. Ang katotohanan ay hindi niya dalahin mag-isa. Hindi siya mananatili sa bagay na gumagamit ng scripture bilang cover sa sickness. Hindi siya tatahimik. Sa moment na yon, gumawa siya ng desisyon. At ang kalmado niya ay hindi weakness. Courage yon na nag-ugat. Pero ang mga desisyon, gaano man righteous, ay may risk, lalo na kapag ginawa sa harap ng isang taong gumugol ng buhay sa pag-iwas sa consequences. Hindi na nakalabas si Esther sa room 1507. Sa 5 oras 42 minuto noong April 3, 2021, may noise complaint na isinampa ng guest sa adjacent suite. Nag-report sila ng heavy thud, sinundan ng running water na hindi tumigil. Nakaschedule ang housekeeping na pumasok sa silid sa 11 oras para sa routine turn-down service, pero walang sumagot sa pinto. Nakasabit ng maayos ang do not disturb sign sa knob. Nang lumabas si Maxwell sa building bago magnegatibo 10 oras nakunan ng surveillance footage na suot pa rin ang itim na suit mula noong gabi. Walang suitcase, walang expression, steady walk lang papuntang front lobby at papuntang itim na sedan na naghihintay sa curb. Hanggang 1 oras 17 minuto pa bago ginamit ng hotel manager ang master key para pumasok sa suite matapos ang maraming unanswered calls. Natagpuan ang katawan ni Esther sa bathtub, partially submerged sa malamig, blood-tinged water. Suot pa rin niya ang bridal nightgown, basa na ngayon, nakadikit sa balat, nakabaluktot sa balikat, at napunit malapit sa hem. Nakatagilid ang ulo niya. Isang mata namamaga at nakapikit. Bahagyang nakabuka ang labi, na parang may sinubukan siyang sabihin bago matapos. Na-fracture ang skull niya. Ang trauma ay blunt, concentrated, clean, pero forceful. Eksakto ang klase ng wound na consistent sa object tulad ng marble soap dish na natagpuang nabasag sa sulok ng bathroom floor.
Kinumpirma ng blood spatter analysis na nangyari ang impact sa loob ng tub. Nawawala ang wedding ring niya. Hindi sa gilid ng sink, hindi sa sahig. Hindi sa mga gamit niya. Nakazip ang purse niya. Nawawala ang phone niya. Ang natira lang ay ang luggage niya, untouched sa sulok, at ang Bible niya na naiwan sa nightstand, nakabukas sa Psalm 91. Ang 911 call ay ginawa ng eksakto sa 1 oras 23 minuto ito ang manager sa Renshaw Grand Hotel. May guest na mukhang unresponsive. Babae na natagpuan sa bathtub. Naniniwala akong patay na siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero kailangan nang dumating ngayon. Nanginginig ang boses niya, nanginginig ang kamay, at kahit bago dumating ang pulis, inutos niya sa security na kunin ang surveillance footage sa bawat hallway na konektado sa suite na yon. Hindi niya alam ang pangalan niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pero may alam siya. Hindi lang ito kamatayan. Cover-up ito na naghihintay na malutas. Nang dalhin si Maxwell Jared Brooks para sa questioning bago magtakip silim noong April 3, 2021, ang demeanor niya ay hindi ng bagong kasal na shock. Hindi siya umiiyak. Hindi siya confused. Kalmado, measured. Maayos niyang ikinuyom ang mga kamay sa interview room table, minimal eye contact, at stuck sa isang story. Nadulas siya. Iyon ang claim niya. Sabi niya naghahanda sila para matulog, na si Esther ay nauna sa bathroom, na siya ay lumabas para kumuha ng towels sa hallway linen cart. Saglit lang, sabi niya. Pagbalik ko, wala na siya. Natagpuan ko siya sa tub. Hindi nag-crack ang tone niya. Deliberate ang mga salita na parang rehearsed pero may mali. Nang dumating ang mga officer sa scene, nakunan ng body cameras nila ang estado ng silid na hindi pa disturbed. Walang nawawalang towels, walang wet footprints lampas sa bathroom, walang panik sa boses ni Maxwell nang sumagot siya sa pinto. Sa katunayan, nang unang tanungin kung ano ang nangyari, ang sagot niya ay hindi frantic. Tahimik, halos sterile. Natamaan ang ulo niya. Sabi niya accident iyon. Pero sinabi ng forensic na iba. May abrasion sa wrists ni Esther, maliit pero telling. Sa ilalim ng kuko niya, traces ng skin at blood, kalaunan kinumpirma sa DNA testing na kay Maxwell. Ang phone niya, ang ginagamit niya tuwing gabi para tawagan ang nanay o pinsan bago matulog, natagpuang powered off at factory reset. Walang recent messages, walang call logs. Ang recording app na regular niyang ginagamit para i-journal ang thoughts niya nawala. Wiped ang storage. At pagkatapos dumating ang surveillance review. Bawat hallway sa Renshaw Grand Hotel ay monitored 24 hours a day. Motion-activated lenses ang kumukuha sa bawat door entry, bawat taong dumadaan. Sa walang punto sa gabi, ni sa madaling araw ay lumabas si Maxwell sa suite para kumuha ng towels. Walang interaction sa housekeeping, walang trip sa supply room, walang hallway footage na naglalagay sa kanya sa labas ng pinto pagkatapos nilang mag-check-in sa 10 oras 43 minuto hindi siya lumabas kailanman. Ibig sabihin hindi nadulas si Esther. Hindi siya nahulog. Hindi siya natamaan ng ulo habang wala siya dahil hindi siya nawala. Mas maaga pa sa inaasahan ng discovery. Noong parehong araw, April 3, 2021, habang nakakatalog pa ng items mula sa room 1,507 ang crime scene technicians, binuksan ng junior investigator ang bridal purse ni Esther. Tahimik itong nakaupo sa velvet chair malapit sa window, untouched mula umaga. Sa loob, sa tabi ng small notepad, handkerchief, at compact Bible, ang cellphone niya. Naka-on pa, nagre-record pa. Walang password na humaharang. Walang signs ng tampering. Nagre-record ito ng tahimik ng halos 1 oras, nakatago ng ligtas sa lining ng bag, eksakto kung saan niya inilagay noong moment na napagtanto niyang ang lalaking pinakasalan niya ay hindi ang lalaking akala niya. Kagad tinawag ang lead detective. Pinatugtog nila ang file on-site sa gitna ng silid kung saan siya namatay, nakatayo ilang talampakan lang mula sa tub. Binuksan ang file sa halos katahimikan. Room noise lang, running water, faint creak ng bed frame, occasional shuffle ng footsteps. Pagkatapos ang boses niya, malinaw, focused, steady. Ligtas ako. Nakakita lang ako ng bagay. Hindi ko ma-unsee. Another pause, rustling sound. Pagkatapos nagbago ang tone niya, kalmado pa rin pero may bigat ng isang umabot na sa limit.
Maxwell, tumigil ka na sa pagtatago sa likod ng kolar mo. Hindi ito love. Hindi ito obedience. Hindi mo ako pinakasalan. Sinubukan mo akong ilibing. Pagkatapos complete silence. Tumagal ng mga 4 seconds. Pagkatapos dumating ang gasp. Mabilis, maikli, matalim. Sinundan ng loud heavy thud. Ang klase ng impact na walang confusion. Pagkatapos crash, ceramic na nabasag. Nakunan ng microphone ang echo na tumatalbog sa bathroom walls. Ang sumunod ang pinakamahirap pakinggan. May low choking sound, slow dragging noise, pagkatapos ang unmistakable gurgle ng dying breath. Walang screaming, walang yelling, just the sound ng hangin na dumudulas sa lalamunan na hindi na makalaban. At pagkatapos wala na. Tumayo ang mga investigators sa katahimikan. Kinumpirma ng audio ang sinubukan ni Maxwell na identity. Hinarap niya siya. Pinangalanan niya ang deception niya at ginawang malinaw na ilalantad siya. Natanggal ang mask. At sa moment na yon, gumawa siya ng desisyon. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagrepent. Humampas siya. Isinumit ang phone bilang primary evidence. Ang timecode ay naglagay sa murder sa 3 oras 16 na minuto ang nakunan ng audio ang huling 3 minuto ng buhay niya. Bawat salita, bawat tunog, bawat segundo ng clarity bago nawala ang lahat. At bigla na lang nabuksan ang case. Hindi dahil sa natagpuan pagkatapos, kundi dahil nakita ni Esther kung ano ang paparating. At pinindot niya ang record. Kinumpirma ng autopsy na ang angle ng injury ay consistent sa blunt force mula sa itaas. Hindi mula sa pagkahulog kundi mula sa strike. Ang klase na nangangailangan ng deliberate action. Kamay, weapon, choice. Ipinresenta kay Maxwell ang footage, timestamps, report. Hindi pa rin niya binago ang story niya. Nagpanik ako, sabi niya. Baka nakalimutan ko. Baka mabilis lang nangyari. Pero hindi yon panic. Preparation yon. Ang klase ng preparation na nagsisimula sa moment na napagtanto ng isang tao na hindi na protected ang secret niya. Ang klase ng calculation na kailangan para mag-wipe ng phone, tanggalin ang wedding ring, at bihisan ang crime ng katahimikan. Wala pang 12 oras si Esther. Hindi pa tuyo ang ink sa marriage license, at evidence na siya ngayon sa murder investigation. Sa moment na pinatugtog ng buo ang audio file sa precinct, nagbago ang tone sa silid. Nawala ang natirang patience, wala ng follow-up questions, wala ng theory testing. Malinaw ang timeline. Hindi na speculative ang motive. Ang truth niya ay nakuha, na-store, at na-seal sa sarili niyang mga salita. Pinangalanan ni Esther Lighten ang killer niya, at kinumpirma iyon ni Maxwell sa katahimikan. Pumasok ang 2 uniformed officers sa interrogation room. Binasa ng isa ang rights niya, sinigurado ng isa ang wrists niya sa likod. Hindi siya lumaban, hindi nagtaas ng boses, isinara lang ang mga mata, at ibinaba ang ulo. Inaresto siya on-site at nabook sa Fulton County Jail sa loob ng oras. Ang charges, first-degree murder, tampering with evidence, at obstruction of justice. Tinanggihan ng judge ang bond sa mga sumunod na araw. Ang mugshot niya ay umikot agad sa bawat news outlet sa Georgia. Malinis ang hiwa, buton ang collar, walang laman ang mga mata. Nawala ang lalaking nangaral ng deliverance na nakatayo sa likod ng pulpit na nagkukot ng purity na parang doctrine. Sa lugar niya ay nakatayo ang asawang inaresto isang araw pagkatapos ng kasal sa pagpatay sa babaeng akala niyang sa wakas ay nakahanap ng safety. Tumahimik ang simbahan. Tinanggal ng mga miyembro ng Mount of Mercy ang pangalan niya sa website sa loob ng ilang oras. Naglabas ang elders ng brief statement na tinawag itong unimaginable at humingi ng prayers sa public. Pero sa loob, marami sa kanila ang alam na hindi bago, exposed lang sa wakas. Sa wala pang 24 oras, mula groom si Maxwell ay naging suspect hanggang inmate. At ang boses na nag-seal ng fate niya, hindi galing sa accusation. Galing sa bride. Mula sa babaeng alam na may mali. Mula sa babaeng hindi tatahimik kahit alam niyang baka pagbayaran niya ang truth. Pagkatapos ng arrest niya, isinagawa ang court-ordered medical examination. Sealed ang report, pero ang testimony na pumasok sa evidence sa pretrial hearing ay nagpinta ng picture na mas disturbing kaysa sa anumang confession. May sore si Maxwell sa genitals, hindi rash, hindi cut, necrotic wound, malalim, oozing, at buhay.
Infested ng larvae, ang class ng infestation na hindi may paliwanag sa poor hygiene o stress. Tinawag ng forensic team ang medical entomologist para masuri pa. Ang results ay unambiguous. Ang maggots ay nasa second stage ng development na naglalagay sa origin ng infestation sa loob ng 24 hanggang 48-hour window. Sa madaling salita, ang nakita ni Esther noong wedding night ay nagdevelop alinman noong araw ng ceremony o araw bago, ibig sabihin isa sa dalawa. Alinman na relapse si Maxwell, nakahanap ng access sa corpse sa mga araw bago ang kasal at muling nakipag-engage sa parehong acts na claim niyang delivered na siya. O hindi kailanman nawala ang infection. Hindi kailanman nag-seek ng treatment si Maxwell. Walang documented hospital visit, walang sinabi sa physician, walang disclosed ang condition sa anumang premarital counseling form, hindi niya sinabi sa elders na nagpatong ng kamay sa kanya. At hindi niya sinabi kay Esther. Tiniis niya ito, tinakpan, ipinagdasal, itinago sa ilalim ng abstinence at wika ng spiritual discipline. Samantalang sa totoo ay pinoprotektahan niya ang bagay na shameful, decaying, hindi lang metaphorically dangerous, kundi physically infectious. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung ano ang ginawa niya kay Esther. Kung gaano katagal niyang pinagkunwaring wala na ito. Nagsimula ang mga investigators na muling suriin ang past niya. Binakay nila ang records mula sa South Fulton Memorial Services, ang mortuary kung saan siya dating nagtrabaho. Natagpuan nila ang incomplete logs. Night shifts na hindi na sign out. Ang 2004 internal report, dating dismissed, binisita ulit sa ilalim ng Court of Buena. Ang testimony mula sa dating staff ay muling in play. Lumitaw ang pattern. Tahimik na pagkawala mula sa room. Excuses na ginagawa. Doors na nakakandado kapag hindi dapat. Noong panahong iyon, walang nag-press ng issue. Pero ngayon, sa ilalim ng glare ng murder investigation, lahat ng dating overlooked ay may bagong meaning. Hindi lang niya itinago ang past niya. Tiniis niya ito. Dinala sa laman niya, pinayagan na mabulok hanggang kailangan ng makita. At ang tanging dahilan kung bakit alam ng sinuman ay dahil nakita ni Esther. Hindi siya detective. Hindi siya doktor. Bride siya. Isa na napansin na may mali. Isa na nakakita ng hindi pa nakikita ng iba at may lakas ng loob na sabihin, kailangang malaman ito. At dahil doon, pinatay niya siya. Nagpadala ng shockwaves ang balita ng arrest ni Maxwell sa Mount of Mercy Church at higit pa. Bago ang trial, 6 na babae ang lumantad, bawat isa ay may ibang kwento, pero parehong haunting pattern. Hindi sila nag-headline ang pangalan, pero binago ng boses nila ang case. Dana Caldwell, Rel Green, Chana Miles, Levern Pierce, Kendra Simmons, Amaya Hart, lahat African-American. Lahat dating miyembro ng mga simbahan kung saan si Maxwell ay pastor. Nag-lead ng revival retreats, o nagsilbing visiting guest speaker sa pagitan ng 2012 at 2020. May nakakilala sa kanya sa ministry events, may sa mentorship programs, may sa one-on-one prayer sessions. 2 sa kanila ay engaged sa kanya noon. Lahat sila ay naniniwala sa isang punto na nililigawan sila para sa marriage. Wala sa kanila ang hinawakan kahit minsan. Walang hugs, walang kisses, walang hand-holding, walang physical affection kahit ano. Lahat nila naalala kung gaano siya ka-strict sa proximity. Iniiwasan niyang maupuan sa tabi nila sa coaches, tumatangging maglakad sa tabi nila sa makipot na hallways, meeting lang sa public settings, preferably kasama ang church leadership. Bawat physical boundary ay tinatrato na parang spiritual law. At bawat beses na magtanong ang isa sa kanila ng mahina, curiously, cautiously, kung bakit siya reserved, pareho halos ang sagot niya. Sagrado ang katawan. Ang touch ng walang covenant ay nag-imbita ng judgment, at hindi ko didisyonor ang ipinangako sa akin ng Diyos. Noong panahong iyon, marangal ang sagot na iyon. Sa mundong madalas ang mga lalaki ay nangunguna sa kamay kaysa sa intentions, iba ang posture ni Maxwell. Nabasa ito bilang reverence, leadership, spiritual maturity. Para sa mga babaeng lumaki sa simbahan, mga babaeng tinuruan na ang discipline ay proof ng worth. Safe ito kahit honorable. Naalala ni Dana Caldwell na sinabi sa best friend niya, siya ang unang lalaking nagprotekta sa purity ko nang hindi ko hiniling. Sabi ni Rel Green na pinaramdam niya sa kanya na covered, hindi craved. At si Amaya Hart, na 22 noon, sinabi na tinawagan niya ang nanay niya pagkatapos ng third date nila at umiyak,
naniniwalang sa wakas na kilala niya ang lalaking nirerespeto ang boundaries tulad niya. Pero taon pagkatapos, habang lumulutas ang truth sa public, binisita ulit ng mga babaeng iyon ang memories nila sa bagong mata. Si Kiandra Simmons, teacher sa Columbus, Georgia, ang nagbigay ng isa sa pinaka-chilling accounts. Fall ng 2016 na. Sila ni Maxwell ay nagda-date ng mga 2 buwan. Tuwing weekend binibisita niya ang apartment niya, hindi nag-o-overnight, palaging umuwi bago 10 oras magluluto siya ng dinner, mag-aaral sila ng scripture, at mamumuno siya ng short devotional bago siya umuwi. Hindi niya hinawakan ang braso niya kahit minsan. Pero isang gabi, habang nagdadasal siya sa bedroom, tumayo siya para gumamit ng bathroom. Sa daan, dumaan siya sa kitchen at napansin na bahagyang nakabukas ang kabinet sa ilalim ng sink. Out of habit, inabot niya para isara, pero tumigil. Sa loob ay maliit na unlabeled plastic container. Ang fluid sa loob ay pale bluish-gray na may malakas na chemical odor. Hindi bleach, hindi ammonia. Iba. Natigil siya. Hindi lang ang amoy. Ang paraan ng pagkakalagay ng container. Centered, deliberate, na parang may purpose. Tinanong niya ito pagbalik niya sa couch. Tumingin siya mula sa Bible niya, nagpaus ng matagal, pagkatapos ay kalmadong sinabi, para lang iyan sa paglilinis ng metal. Industrial grade. Umiti siya, nagpatuloy sa susunod na verse, hindi na binanggit ulit. Wala siyang naisip noon, pero nang lumabas ang balita tungkol sa pagpatay kay Esther Lighten at binanggit ang past mortuary work niya, ang wound, ang forensic evidence, ang term embalming fluid, nagbaliktad ang tiyan niya. Ang amoy na yon, ang bluish liquid, hindi iyon para sa paglilinis ng metal. Noon niya napagtanto na nakaupo siya sa bahay ng lalaking may 2 buhay, at isa siya sa maraming nagkamali na katahimikan ang sanctification. Bawat isa sa 6 na babae ay nagbigay ng sworn testimony sa wakas. Bawat isa kinumpirma ang parehong pattern, physical avoidance, excessive scriptural justification, at complete emotional detachment. Kapag nagsimula silang magtanong ng mas malalim na questions, naintindihan na nila ngayon na hindi siya nagpipigil dahil sa discipline. Nagpipigil siya dahil sa shame. At habang pinapanood nila ang courtroom, isang bagay ang nalinaw. Hindi sila pinili para sa marriage. Carefully, selectively screened sila. Bawat isa sa kanila ay nagrepresent ng failed attempt na purify ang bagay na hindi pa talaga nire-repent ni Maxwell. Si Esther ang pinakamalapit at ang closeness na yon ang naglantad ng lahat. July 21, 2021, Fulton County Superior Court. Nagsimula ang trial ni Maxwell Jared Brooks ng eksakto sa 9 oras 4 minuto sa loob ng punong courtroom, puno ang bawat upuan sa gallery. Reporters, church members, family, former colleagues, at 6 na babaeng minsang naisip na papakasalan nila siya. Sa front row, tahimik na nakaupo ang parents ni Esther. Ang ama niya na mahigpit ang kamay, ang nanay niya na hawak ang huling liham na isinulat sa kanya ni Esther, sealed sa envelope na dapat binuksan pagkatapos ng honeymoon. Hindi nag-aksaya ng oras ang prosecution. Sa tanghali pa lang ng unang araw, pinatugtog nila ang recording. Umalinggaw ang boses ni Esther sa courtroom speakers, measured, steady, brave. Ligtas ako. Nakakita lang ako ng bagay. Hindi ko maansi. Tumahimik ang silid. Walang ubo, walang kaluskos ng papel, walang dalaw. Pagkatapos dumating ang linyang hindi makakalimutan ng sinuman sa courtroom na yon. Maxwell, tumigil ka na sa pagtatago sa likod ng kolar mo. Hindi mo ako pinakasalan. Sinubukan mo akong ilibing. At pagkatapos ang forensic timeline na kinumpirma na. Ang huling hininga niya, gasp, blow, at gurgling silence na sumunod. Hindi umiwas ang mga jurors, pero nag-shift ang mata nila. May ilang ibinaba ang tingin. Isang babae sa second row ang nagpunas ng pisngi at hindi na nagtaas ulo hanggang matapos ang playback. Inilarawan ng prosecution ang buong timeline, ang kasal, ang hotel footage, ang autopsy, ang medical reports, at ang maggots na nag-prove na fresh ang wound niya. Nagdala sila ng forensic experts, entomologists, trauma surgeon, psychiatric evaluator na ginabayan ang jury sa dissociative religious fixation niya, at long-term psychological profile ng lalaking nangaral ng purity habang ang sariling laman ay nabubulok. Ipinresenta nila ang testimonies ng 6 na babae. Bawat isa kinumpirma ang parehong pattern. Bawat isa nag-replay ng parehong conversations.
Bawat isa mirror na sumasalamin sa restraint na sa totoo ay shame na naghihintay ng taguan. Sinubukan ng defense na i-argue ang mental illness. Na si Maxwell ay nagdusa ng tahimik. Na naniniwala siyang naghihilom siya. Pero sinabi ng facts na iba. Ang silence niya ay hindi treatment. Control iyon. Ang abstinence niya ay hindi sanctification. Takot iyon sa discovery. Ang marriage niya ay hindi tungkol sa love. Protection iyon. Hindi siya naghihintay ng partner. Naghihintay siya ng shield. Sa ikatlong araw, ibinigay ng jury ang verdict. Guilty sa lahat ng counts. First-degree murder, concealment of a crime, obstruction, abuse of a corpse. Bahagyang natigilan ang katawan ni Maxwell habang binabasa ng judge ang bawat charge. Bahagyang ibinaba ang ulo. Walang outburst, walang protest. Sa sentencing, sa wakas siya nagsalita. Nag-crack ang boses niya. Naisip ko na healed na ako. Sabi niya, nagdasal ako. Nag-fast ako. Ibinigay ko ang lahat sa Diyos. Naisip ko kung mamahalin ko lang siya ng tama, magbabago ang lahat. Pagkatapos sumagot ang judge. Kalmado, final. Hindi ka healed. Sabi niya, nagtago ka. At nang ilantad ka niya, pinili mong patahimikin siya kaysa mag-confess. Hindi iyon redemption. Premeditation iyon. Sentensyado ka rito sa life without parole. Walang appeals, walang second chances, walang reduced sentence. Inihatid siya palabas ng courtroom na nakagapos. 2 linggo pagkatapos ng sentencing, ang simbahan na minsang nag-celebrate ng union ay nagdaos ng memorial, hindi para sa marriage, kundi para sa babaeng nawala nila. Mainit na Sabado ng umaga, July 30, 2021. Puno ulit ang sanctuary sa New Glory Baptist. Parehong pews, parehong chorobes, pero walang wedding march ngayon, walang bride na naglalakad sa aisle. White roses lang kung saan nakalatag ang veil niya noon. Naka-frame ang portrait ni Esther sa altar, mahinahon ang mukha, matatag ang mata, malambot ang ngiti. May kandila na nagsusunog sa tabi ng Biblia niya, nakabukas pa rin sa Psalm 77. Kumanta ang chore, "I shall wear a crown," layered ang boses nila ng grief. Tumayo ang kongregasyon, may nakataas ang kamay, may hawak ng tissue sa mukha. Hindi nagsalita ang ama ni Esther. Hindi niya kaya. Binasa ng nanay niya ng malakas ang liham na isinulat ni Esther sa 16 na tungkol sa pag-asang magpakasal sa lalaking mas natatakot sa Diyos kaysa sa failure. At pagkatapos dumating ang moment na naalala ng lahat. Umakyat ang preacher sa pulpit. Nilinis niya ang lalamunan, binuksan ang Bible niya, at binasa ng malakas ang verse na underlined sa red ink, highlighted, circled, at dated sa sariling sulat kamay niya. Let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yea, let them exceedingly rejoice. Malapit sa dulo ng memorial service, pagkatapos umupo ng chore at tahimik na ang sanctuary, tinawag ng program ang reflections. Karamihan sa silid ay nanatiling tahimik, nakayuko ang ulo, basa ang mata. Pero mula sa second row, tumayo ang isang babae, bahagyang nanginginig, hawak ang gilid ng wooden pew para sa strength. Ang pangalan niya ay Jalisa Monroe, closest friend ni Esther mula college. Nagkakilala sila freshman year sa Miles College, nagbond sa campus Bible study, at hindi na naghiwalay mula noon. Si Jalisa ang pinag-confidean ni Esther nang una niyang makilala si Maxwell. Siya ang tumulong pumili ng dress, siya ang nagdasal sa kanya noong gabi bago ang kasal. Umakyat siya sa podium, huminga ng malalim, at sinubukang magsalita, pero hindi agad lumabas ang mga salita. Nanginginig ang balikat niya. Nag-crack ang unang sentence niya sa kalahati. Hindi ko akalain na dito ako tatayo para rito. Nag-pause siya, pinunasan ang mata. Sinabi ko kay Esther noon na masyado siyang malalim magmahal, na masyado siyang maraming binibigay na chances sa tao. Pero hindi niya alam kung paano magmahal ng kalahati, family man niya, simbahan, o kahit stranger. May paraan siya na pinaparamdam sa tao na nakikita, safe. Hindi siya tsismosa. Hindi siya naghahabol ng drama. Nakikinig siya. Nagdadasal siya. At naaalala niya ang mga bagay tungkol sa tao na nakalimutan na nila sa sarili nila. Tumingin siya sa photo ni Esther malapit sa pulpit at dahan-dahang tumango, unti-unting tumatag ang boses niya sa bawat salita. Naghintay siya, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil naniniwala siya. Naniniwala siya sa timing ng Diyos, sa good men, sa holy marriage.
Naniniwala siya na kung mananatili siyang faithful, pagpapalain siya ng totoong bagay. Naglakad siya sa aisle na walang takot sa puso dahil naisip niyang papasok na siya sa promise na ipinagdasal niya. Deserve niya ang forever. Inabot ni Jalisa sa purse niya at inilabas ang folded paper, isa sa handwritten letters na ibinigay sa kanya ni Esther bago ang kasal. Hindi niya binasa ng malakas. Hinawakan lang niya sa palm niya. Isinulat niya ito 2 gabi bago ang ceremony. Sabi, kung may maging off, basahin mo ito at alalahanin kung sino siya. Pero hindi ko kailangang basahin dahil alam ko na. Mabait siya. Loyal siya. Righteous siya. At kahit sa huling moments niya, hindi siya nagpanik. Sinabi niya ang truth. Dahan-dahan siyang bumaba, basa ng luha ang pisngi, nanginginig ang balikat. At habang bumabalik siya sa upuan, may bumulong sa pew. Mas mabuting Kristiyano siya kaysa sa maraming tao na nakatayo sa likod ng pulpit. Walang nagsabi ng ni amen. Walang sumigaw. Hindi nila kailangan dahil alam ng lahat sa sanctuary na iyon na mas malakas na ipinamuhay ni Esther Lighten ang gospel kaysa sa lalaking nag-claim na ipinangaral ito. Kung ikaw o kilala mo ay napilitang manahimik sa pangalan ng religion, magsalita. Ang kwento ni Esther ay hindi lang tungkol sa isang lalaki. Tungkol ito sa bawat mask na nagtatago sa likod ng holy words. Bawat kamay na nagtataas sa worship habang nagtatago ng bagay na umaasang hindi na makikita. Bawat silence na mas safe kaysa sa truth. I share ito, mag-subscribe, at huwag matakot ilantad ang truth. Dahil ang silence ay hindi nagpoprotekta ng holiness, nagpoprotekta ito ng harm.